So, si Kuya Billy, as alam natin, just to have a brief background kung paano po napunta sa atin si Kuya Billy, siya po ay in-endorse ng ating isang namayapang kuya. Kaya kinabahan naman pa. Si Kuya Mark. Hindi na kaya ako. Alala ko po si Kuya Mark. Si Kuya Mark po, in-endorse po niya si Kuya Billy sa atin. Lord, I trust you. But then, ayun nga ulit, the Lord has better plans din kay Kuya Mark. Kuya Mark sa Pilipinas, ay kinuha na siya ni Lord. So, ano na? Pero si Kuya Billy mag-aasawa pa yan. Amen! Clear ko na mag-aasawa pa yan si Kuya Billy. Kaya siya siguro uuwi kasi may ibibigay si Lord na forever niya sa Pilipinas. Amen. Okay. So anyway, ayun nga po, so in-endorse po siya ni Kuya Mark. And then eventually, naging worker po siya, naging SL po siya, until tinawag sa mga magme-message para hindi po tayo masyadong. Kasi di ba, pag mag-strengthen daw tayo ng immune system, bawal magpuyat. Okay? So bawal magpuyat, so huwag tayo magpuyat masyado. Okay, so tinatawagan ko po si Kuya Ferds. Amen! Wala muna ang Kuya Ferds. Kuya! Ay, si Kuya Jan Jan daw. Okay, Kuya Jan Jan muna. Atrasin ko. Okay, kasi may listahan ako Atras dito ka daw. eh. Sige. Yan, huwag ka nang umiyak. Kay Kuya Jan Jan. Ako? Opo. Ay, hindi siya. Siya, ikaw, di ba? May iba bang Kuya Jan Jan dito? Ano po dyan? Magpa-video ka. Mami, nagsabi cash na lang daw. Bro, sabi mo cash na lang. So, yun nga po, gaya ni sabi ni Ate Nance, ang ginamit Doon ka sa harap, be. Doon ka dali. Doon ka dali. Para makita ka ng mga kapatid. Ayun na nga yan. Bilis na. Bring your own chair, bro. Bring your own chair. Trip to Jerusalem. Yan. O, dyan ka. Okay na po. Okay na yan dyan. Atras pa. Para hindi mahalang masyadong So, yun nga po, unang-una, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa buhay ko. Kasi, siya yung ginamit ng Lord dito. Naiyak ako. Actually, siya yung ginamit ng Lord. Nung nag-backslide kasi ako, time na Patayin ng kulit eh. napaka-amin kayo sa akin ng time na yun. Hindi niya ako sinubukan. Kasi, lagi niya yung nakikita kami lagi, kanya, bro, ilan ka dadalo? Hindi niya talaga ako sinubukan actually. Tapos na ako nag-backslide doon galing ako bigas ko. Matuka na nun. Kasi hindi niya ako sinubukan. Noong time na mapilito pa ko ako siguro ng parang mapilito pa ako. Hindi niya ako sinubukan. So yun nga, kasi nga, simple, katropa, kabagkada, sinabi ko sa sarili ko na bibigyan ko siya isang business. Hindi ko lubos akalain na Kuya Billy yung ginamit na ang akala ko isang business lang ako dadalo, pero pinans ako ng Lord sa totoo lang. Yun na yung umpisa na nakakilala ako sa Lord at yun nga, nakatayo ako dito ngayon sa inyong harapan. At isa pa sa hindi ko nakalimutan ng mga sinabi ng Kuya Billy ako sa pagtuturo niya sa akin ng mga pag-aawit ko dito. Si Kuya Billy mismo nagsasabi sa akin ng pag-aawit sa pananalangin, isa pa doon sa prayer meeting. Nung unang bisis ako nakadalo ng prayer meeting doon sa may-ari pa yung ano natin. Sabi ko, bro, ganito yung sa pananalangin dito. Kasi balang araw, ikaw din yung gagamitin. Ikaw din yung gagamitin para sa ibang tao na manalangin. So, although sometimes hindi man kami nagkakanawa ni Kuya Billy, sometimes parang masungit, hindi kumikibo, pero actually siya, sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi sa kabila ng lahat, si Kuya Billy po ang ginamit ng Lord para po ako'y makakilala sa Lord at gamitin until now sa kapurihan ng Panginoon. Kaya salamat po. Ayun na. Social distancing. Okay, salamat Kuya Jan. Ngayon naman po ay tinatawagan ko ang Kuya Alex and Ate Aileen. Tawag na natin yun. Dalaw kayo kay Alex. Ay, dalawa pala kayo eh. Nahihiyain po kasi naman ako. Teka.
Wag na may mic. Baka mahawa ka dyan. Ako na muna kasi iiyak yung kapatid eh. Pag siya yung Talaga. Alex, sanay siya nakasama since bata pa sila magkasama na sila. So, eto lang yung time na magkakahiwalay talaga kayo. Sakin naman. Pangalawa, gusto kong humingi ng tawad kung may mga pagkakataon man na siguro hindi maganda yung mga nasabi ko sa'yo or hindi ko alam kung nasaktan man kita, kung meron man. Sorry. Alam ko naman na maiintindihan mo naman ako lawak naman ng ano mo sa akin. Pangatlo, hindi man natin maintindihan bakit ganito yung nangyari, but I believe, sabi nga ni ate, God has a purpose. Maraming magda-judge, maraming kang maririnig, pero asahan mo nandito lang kami sa tabi mo. Amen. Ha? Masaya kami kung ano man yung plano mo sa buhay. Porta kami. No! Kami. Papalumot kita. Ano, Pops? Sa akin naman magkahalong lungkot at saya. Siyempre, masaya kasi magkakaroon ng kasama si nanay sa bahay. At kagaya sabi niya, pinansi kanina, magpapatuloy yung gawain sa Lord sa Pilipinas. At yun ang inaasahan natin. Malungkot kasi nga sabi nga ni Irene, 35 years old na ako. Sa loob ng 35 years na yun, lagi nga kami magkasama at ngayon lang kami magkakahiwalay. Ayun, medyo malungkot din kasi may iwan ako dito, silang dalawang kapatid namin magkasama sila sa Pinas. At lagi ka namin iingitin. Tapos may iwan ako dito. May iwan ako dito sa Saudi, kasama ko lang si Irene. Diyan makikita ko. Nakakalungkot yun eh. Diyan makikita mo. Ano lang, lagi ang namin sinasabi sa isa't isa kahit ano pang mangyari, solid pa rin yung aming samahan. Amen. At walang magbabago ron. Alam ko na maraming adjustment ang gagawin ng Loremi namin sa pag-uwi ng Kuya Billy sa Pilipinas. But doon tayo titingin sa mga positive na pwedeng mangyari. Diba? Lahat naman tayo dito, hindi naman talaga tayo panghabang buhay dito sa Saudi. Ito yung pangarap nating lahat na makauwi sa Pilipinas. Dahil doon talaga tayo. Doon natin ipagpapatuloy yung gawain natin sa Panginoon. At mapalad si Kuya kasi mauuna siya. Anong mauna ba? Kanina pa kayo. Sabi ni Ate Nancy nga, di ba? Ang nag-endorse sa'yo si Mark. Kasi pa, hindi ko na pumahaba yung mensahe ko. Masaya ako para kay Kuya kasi uwi sa Pilipinas at mga kasama na si Nanay. Amen. Definitely mag-uusap pa rin naman kami niyan sa mga ilang araw niya rito. Mag-uusap pa rin kami at saka ako na sabihin sa kanya yung pinakamalalim kong Hugot. Pinakamalalim kong mensahe para sa Okay. Mahal na mahal kita. Amen. Sana ibigay mo na sa akin ng mura si yun lang. I love you. Siyada. Kuya Ken, bibigyan mo yung camera. Ikaw naman. Ako po. Wala akong sasabihin. Wala akong sasabihin. Hindi na ako bumalik. Ayun, sabi nga sa salita ng Panginoon, God gave and take away, but blessed be the name of the Lord. Sabi nga. So, alam naman namin na hindi ka naman kinuha sa amin ng Panginoon, kundi ipadadala ka niya lang sa ibang lugar. Kung saan yung mga natutunan mo rito, Kuya Billy, alam kong gagawin mo pa rin doon sa si Kuya Billy po, tulad nga po nung preaching niya nung Friday, sabi niya mag-iiwan. Kung
Aalis. kung sakala yung legacy na iiwan niya Mm-mm. dito sa Saudi, kung paano natin siya maaalala, di ba? Actually siguro po maraming nakakita sa mga ginagawa ni Kuya Billy, yung pagpapadal niya para sa Panginoon. And I believe marami pong kapatiran namin yung nakaramdam nun. At hindi lang po yung mga malalapit sa kanya, kundi na-extend pa po sa mga unbeliever. And I believe na pinapalakpakan po ng Panginoon si Kuya Billy ngayon sa ginawa niya rito sa Saudi Arabia. And I pray Amen. and I hope na ipagpatuloy mo yung Kuya Billy Amen. doon sa Pilipinas. So salamat sa mga ginawa mo sa New Life, sa GTGS, sa church dito sa Saudi Arabia. I hope na mas magamit ka pa ng Panginoon sa Pilipinas. Amen. Mas marami ka pang madalang kaluluwa para sa Kanya. Ayun. So, mag-miss ka na. Salamat sa lahat. Tingin ko ikaw maiiwan dito eh. Si Kuya Jan. Si Kuya Jan. Amen, amen. Diyan pagbilinan mo. Isyada. Okay? Lumalalim na ang gabi, so tawagin ko na po ang last two. Kuya Jo, to be followed by Kuya Birds. Si Bes. Ay, si Beshi pa pala. Si Kuya Leon. O, Beshi. Gumawa ng ano yan. Siya nga ang gumawa ng listahan. O, si Beshi, alam mo, nagagawa ka ng listahan. Tapang Ito ano. gumawa tayo, hindi umilista yung pangalan. Hindi ako nakapag-prepare sa outfit ko baka mag-isip. Grabe naman. Ako nga eh. Tapos may ilaw pa. May ilaw pa. Wala namang camera eh. Hindi maganda. Wala na camera, nag-off na yung camera. Unang-una, gusto ko magpasalamat kay Kabili sa hindi lang sa about sa ministry, hindi pati sa friendship na hindi ko ini-expect na kahit pa paano maging close kami. Mm-mm. And alam mo, sa totoo lang, dumating yung time na parang insecure ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Kasi sabi ko, bakit siya? Hindi naman siya nakapag-aral pero ang galing-galing niya. I mean, hindi siya nakapagtapos na yung parang yung parang sa kagaya ko. During this namin bakit siya, sabi ko, hindi naman siya sabi ko, siguro kung si Kabili siguro mas nabigyan niya ng time yung pag-aaral siguro, baka CEO siya. Hindi talaga, super insecure ako before sa kanya. Kaya may mga time din na hindi kami nagkakasundo sa message. Dati may mga time kaming medyo mainit yung bago siya magbakasyon nun So gusto ko mag-sorry. Kung may nagawa ako sa'yo or nasabi man ako na hindi maganda, patawad. Sorry. Then, na-feel ko yung presence niya bilang kaibigan nung napunta siya sa bahay namin. Hindi ko ini-expect sa lahat ng mga naging kaibigan or naging close ko. Siguro nagkataon talaga na nung time na malungkot ako, ayun, nandun si Kabili, napasyal siya sa bahay namin. So, Siya pang nagbuhat sa'yo, di ba? sabi nga ni Kuya Alex, magkakaroon siya ng time para sa family niya. Yun ang gawin mo kung ano man yung oras na pwede mo ibigay sa mother mo, ibigay mo. Kasi darating yung time na naman tayo is may hangganan sa mundo ito. Pero sa akin kasi parang hindi ko masyadong na-express sa mother ko kasi mas matagal na ako sa Saudi. Pero ikaw meron pang chance. So yun. Ibigay mo, mahalin mo ang mother mo, mag-effort ka sa kanya. Then yung ginagawa mo, nagdadala mo sa church, pagpatuloy mo naman. Then I pray, alam ko naman na may girlfriend ka na. Ano mo nalaman? Alam ko naman na yan ay pinagkaloob ng Panginoon sa'yo. Dahil alam ko yan ay pinag-pray mo yan. So yun lang. Hindi ko alam yun. Ayun, masaya ako para sa'yo, Kuya Billy. Then alam ko naman na pagpapatuloy mo ang yung ministry, hindi lang dito, pati sa bansa. Amen. Amen. Amen.
po and God bless po. Amen, baby. Touch po. Nakaka-touch. Kuya Arjo? Or si Kuya Ronald? I-message ko na lang. Message na lang. Wala na? Wala na to. Sige na. Ikaw na, bro. Tatay Jun na. Ron, sige na, Ron. Hindi, Tatay Jun lang, sis. Hindi ko na. Ron. Ay, Kuya Ram. Si Geronimo. Sila, no? Kuya Ram, tapos si Kuya Ninio. Lahat din talaga. Lahat din pala eh. Gagawa-gawa ka pa ng listahan eh. Oh. Nagpapasalamat lang ako kay Lord. Para ka daw. Hindi ko naharap-harap. Drums lang kasi alam mo eh. Hello po. Ayun. Nagpapasalamat talaga ako kay Lord kasi nung may iba po kasi akong church bago ko nakilala si Kuya Billy. Then actually yung nagkakaproblema lang po. Iiyak ka rin! Hirap pala pag ano. Si Kuya Billy ang na-message ko siya, sabi ko sa kanya na Kuya, pwede ba pwede ba magdalo sa simbahan niyo? So, sinabi ko sa kanya yung problema ko, kay Kuya Perch. Alam nila yung problema ko at that time. So, sabi niya, walang problema bro. Kasi gusto ko talaga yung ipagpatuloy yung yung binigyan ng Panginoon ng nag-gift sa akin. Gusto ko na ipagpatuloy yung pag-serve sa Kanya. So, lalo yung encourage niya sa akin na pagpatuloy mo lang yan, welcome ka dito sa church namin. So, hindi po ako nagdadalawang isip. Nakikita ko po yung buhay ni Kuya Perch, ni Kuya Billy na welcome po ako. So, sabi ko po kay Lord na, Lord, kung kahit anong mangyari, tulungan mo ako na maging continue pa rin ako sa pagsiserve sa iyo kasama yung mga bago kong kapatiran, bago mo yung binigay sa akin na pamilya. So, Kuya Billy, salamat sa iyo. Salamat ng Panginoon na nakilala kita. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung makakatin pa ba ako ng gawain. So, glory to God po sa buhay mo at Baka nagsasala ka na. continue lang sa pag-serve kay Lord sa Pilipinas. God bless, bro. God bless you too, bro. Next. Wala na akong masyadong sabi. Kasi din sa So, gabi din. Okay Anong lang. pakiramdam? Okay lang. So, isa naman sabi ko sa ngayon, siguro yung plano ng Panginoon na para sa iyo ngayon is parang nasa family mo kasi parang dito ka nagsimula dito sa Saudi na is parang malaki na yung pamilya mo dito. Marami ka na din nasiran. Marami ka na naging kapatid. Na which is dati na naalala ko nung pagbalik mo is kapag uwi tayo ng Pinas is dapat mag-focus na tayo sa family kasi yun naman talagang una nating ministry, di ba? So doon nung time na narinig ko yung sa'yo nung nag-BS tayo is parang isip ako bakit dito napaka-active ko sa mga ganitong gawain. Pero pagdating sa family ko is parang hindi parang malayo yung loob ko sa kanila. Doon na-open ako na dapat ganun din ako pag-uwi ako yung i-minister ko din yung family ko. At sa kanya ko nakuha yung idea na yun. Pero praise God sa patotoo na yun that time. So, at ngayon, yung sinasabi mo is parang magiging tuloy-tuloy na rin yung sinabi mo noon na mangyayari sa buhay mo ngayon sa Pinas. At good luck dahil kasama mo naman ang Panginoon kahit saan ka dalhin. Yung mga natutunan mo dito, hindi lang to para sa atin para din sa kanila.
which is isi-share natin. Maraming salamat sa kanyang buhay kasi sa totoo lang, nahiyain ako. First time kong tumayo dito para magpa-awit dahil kahit siya ka dito. Salamat po sa buhay niya. Kapal kasi ng mukha ko. Yun po, salamat po sa buhay niya. Glory to God. Thank you, bro. Tapos pag di ka tumayo, ini-miss ko na. Alam ni, nakausap ko lang siya kahapon eh. Sige na. Si Kuya Robert. Bakit ako? Dito. Si Kuya Robert kasi nakakasama yun sa music. Siguro sa lahat, sigurado, maraming mga kamis, sigurado yan. Maraming mga kamis si Kuya Baby pagdating sa praise and worship kasi hindi naman sa itinataas ko siya pero isa siya sa mga yung nakakadala magpaawit sa maganda siyang huwar pagdating sa pagpapaawit na makakapagulot ka sa kanya ng mga ideya at talagang makikita mo sa kanya pag nagpaawit siya sa lahat na nagpapaawit yung sabi pag nagpaawit ka be invisible ang ibig sabihin kalimutan mo yung sarili mo huwag kang maging let it be parang sige lang kung hayaan mo lang kasi once na feel mo yon pati yung nakikinig sa'yo mafe-feel ka rin kakalimutan din nila yung sarili mo kung kailangan mo tumalon ka dyan tatalon din sila magiging magandang leader yan tapos Kuya Robert. pero maraming pero kulang na ang oras pero isa lang masasabi ko salamat sa mga pagtulong mo sa akin minsan natulungan mo ako which is malaking bagay salamat ako doon kulang ang pasasalamat pero bahala na ang Diyos bahala na siya mag-ano sa iyo walang ibang magandang pagpapala kundi ang huwag kang mawawala sa kanya kahit saan ka mapunta yan lang talaga ang pinaka kita tayo kung pagdating ng panahon yan lang po hallelujah hindi ko masasabi Kuya Fernan. Talaga. Kuya, pagpatuloy mo lang. Encouragement ka isa sa encouragement ka sa akin. Pag nakikita kita nagsasalita, parang nalilit yung liko ko na, pero meron kang gift na binigay ang Panginoon. Ipagpatuloy mo lang yan. Laging kung ano yung Lord, meron kang nakikita ko na parang picture na isang meeting na walang araw. Hindi ko mapapat pero ipagpatuloy mo. Amen. Maging encouragement ka sa iba. God bless po. Kanta muna Kuya, ikaw, may sabihin ka? Meron na ako eh. Kanta ka muna Hindi na ako mahiya. Pamaiwan ka. Magandang gabi po sa inyong lahat. Si Gabil, na naka-encounter ng salta sa araw ng pulpito. This is the 1 year. 1 year na po ako sa umatin ng New Life. Itong July na ito. Kuya Bill, hindi ko siya gaanong kilala. Pero this is the last time, the third time na nakita ko si Kevin na sumasando kami ng pagkain. Sabi ko sa sarili ko, Lord, malapit na rin po akong umuwi. Nagkapana po kay Kuya Joe ng church. Sabi ko kay Kuya Joe, hanapan mo ako ng church para magpatuloy ako sa gawain ng Lord. Kasi ganun kainit ang Lord na tinanggap, parang first love ko siya. So, mayroon ako nakilalang pastor, dalawa sa Pilipinas. Ini-encourage sila akong mati sa Jensan. Pero ang taga-Cavite po ako, ang mga magulang ko, buong mag-anak ko. Pero ang Lord, napakabuti po, bakit po ba? Si Kuya Bill, nagkakakwento mo dyan, taga-Antipolo po siya. Sa Antipolo po ako natira sa Sumulong. Ngayon po may walk-in lang po ng church sa malapit sa bahay namin. New Life po siya. Sabi ko, napakabait ng Lord, kako. Sabi ko, Lord, yung New Life ng Lord, gusto ko po na
mabubuhay po yung presensya ng mga tao doon na dumalo kasi wala pong dumadalo doon. Ngayon, sabi ko kay Lord, si Kevin po ba, di ba Kevin, sinabi ko, Kevin, magano tayo sa mag-church tayo, di ba? Sinabi ko kay Kevin. Kaya, hindi mo nahuli ang lahat. Sa dami ng pagkakataon na nakasama si Kevin, but di sa 4 time na makaka-encounter mo si Kevin. Pero parang feel ko, matagal ko na siyang kasama. Ba't ka mo? Kasi isa lang ang paniniwala at paninindigan namin ang pananampalataya sa Panginoong Kristo. Amen! Kevin, hindi mo nahuli lahat. Nakabal pa rin ako. Thank you. God bless sa buhay na meron ka ngayon. Amen. Meron. Grabe kung may iwan. Maiiwan ka. Hindi din siya magbibisahe kung uwi ka. Sana sa akin is, ganun na kung ano sabi ni ng mga Lexus. Sabi na. Lexus. Ng mga Lexus is ano yung nag-usap kami ni Billy one time about sa paano about sa worship, di ba? Sa lahat nga ng is nakikita ko din sa ipagpatuloy mo siya, no? Kasi maraming mga tao din through sa pagpapaawit sa Panginoon, sabi nga niya, may gift ka na sa pagpapaawit mo ba lang, no? Mari-restore yung buhay nila. Amen. Ganun, kung umilas na nare-restore, even nandun yung magkakaroon sila ng surrendering sa buhay nila. So may gift ka in preaching and sa pag-worship. Sabi ko nga sa kanya is nakikita ko si Billy na nagkwentuhan kaming dalawa niya. Kahapon nakita ko si Alit na nagpapawit. Sabi ko, ang kulang naman ni Alit yung umiiyak. So yun na lang niya. Napapaiyak kayo pag is because may gift siya. Amen. May binigay ang Lord sa kanya na huwag kang magpahinga pag sa Pilipinas, patuloy mo yun kasi ibang battle doon, but because of you have the Spirit of God na nasa iyo, maraming mga na ma-revive. Amen. Siguro yung charts mo, Amen. yung mga dati mong mga binibihis, yung mga ganun. So, na-encourage ako sa buhay mo, nakikita rin naman tayo sa Pilipinas siguro. Amen. So, God bless, bro. Amen. May messenger naman. Thank you. Bawal daw ang puyat. God. So, good evening po sa inyong lahat. Amen. Good evening, Kuya Billy. You were ordained as a DSO. Bro. At sa pag-uwi mo, maging SO ka. Amen. Amen. Diba? Kasi hindi nagtapos dito eh. So, ipagpatuloy mo po doon, Kuya. Lumakad ka sa katwiran, sa kapanalan ng Panginoon. Walk by the Spirit. Okay? Iingatan ka ng Panginoon. Kung may mga natutunan ka dito, ay dalhin mo lang. Okay? Kung may mga bagay na tama na nakita ka sa amin, sa akin, sino man dito, ay dalhin mo. Kung may mga maling bagay na nakita ka, ay i-release mo na lang. Okay? Kung may mga pagkukulang na or something. So, ang intention ng ministry na ito ay i-raise up po yung mga leaders para, hindi ko lang pag maalala nyo yung 90 Days Challenge, yung parang 90 Days Challenge, making others like us. So ang purpose talaga natin is to raise up more leaders. Okay? So i-multiply po natin yung mga sarili po natin kasi tayo po ay mawawala din tayo eh. So ang pinaka-the best na trademark ng isang leader is you should multiply yourself. You should duplicate or triplicate or 4 times or 5 times yung sarili natin. I-impart mo yung sarili mo sa iba. That's what the Lord Jesus Christ did sa kanyang mga disciples. Naglabindalawa lang yun, pero minultiply po nila ang kanilang mga sarili. So, always impart yourself to others and mahalin mo yung tao, bro. Mahalin mo palagi ang tao. Kahit na ayaw mo yung tao. Kasi ganun eh. Minsan, iba-ibang uri ng tao, but ang purpose po natin dito, kahit na iba-iba yung ugali po natin, ay express pa rin po natin yung pag-ibig po natin sa isa't isa. In small things or in big things, ipakita po natin na we care or we value someone in the ministry na nakasama po natin. So, ganun po yun. Because in return, kasi nagtatanim tayo, bro eh. Okay? Kung tumulong man tayo or nakagawa tayo ng something sa isang tao, ano yun, nagtatanim tayo. And someday,
the fruit will return to us. Okay, so ang patnubay ng Panginoon ay nasa iyo. Okay, God will keep you strong, God will keep you safe, God will keep you protected, and God will prosper you. God will make you a family. God will make you a pastor. God bless you, bro. Maraming salamat sa buhay mo, kuya. Ayaw mo sila tissue. Tayo na tayo, muna lang tayo. Yeah. Purihin po ang Panginoon. At last time, anong araw mo ba sinabi sa akin na yung flight mo? Nag-message siya sa akin. Biglaan lang din. Sabi niya, ang flight ko July 19. Pero nung malaman ko po na kasama sila sa terminate. And then, hindi ko lang kung ano sagot ko lang sa kanya. No question about that. Sabi ko sa kanya doon sa ano ko. Dahil wala mo tayong dapat tanongin. So, during the time, alam ko na mayroong bagay na plano ng Panginoon. No? Tapos, nung sinabi ng Kuya Billy na July 19, sabi ko, parang nung mabasa ko yung July 19, nagtatrabaho ko, bigla ako napatigil sa trabaho ko. Naramdaman ko yung lungkot. Yan. Pero, kagaya na nangyari, itong bagay, itong pandemic na ito, na alam natin na palaging laman sa isipan natin yung Romans 8:28. Diba? So, lahat ng nangyayari sa buhay natin, ay mga bagay na alam natin na isas tayo nagmamahal at naglilingkod sa ating Panginoon. May great purpose ang ating Panginoon sa mga bagay na nararanasan natin. And beyond that, na alam natin yung Jeremiah chapter 29 verse 11, alam natin na to prosper us. Pero alam ko kay Kuya Billy na the time na sinabi niya kay Kuya Michael, narinig ko yun, hindi ko alam kung si Kuya Billy or sino direct nagsabi sa akin na si Michael na na-terminate, nauna siya, ang sabi niya, biniro niya si Mike. Michael ba yun? Si Mike sabi niya, terminate siya. Ang sabi ni Kuya Billy sa ata, sabi mo ako na lang. Yun ang sinabi ni Kuya Billy kung ano. So, siguro, nandun yung, pero kahit magbiro tayo sa mga bagay na gano'n na, pag sinabi natin, sige ako na lang. Kahit sa office po namin, almost 200 yung na-terminate, yung mga kasama ko na hindi nakasama sa terminate, isama na nila ako, sabi ganyan. Pero, sa atin maranasan po natin yon na isa ka, albawa, lumabas sa bibig natin, pero pag sa iyo nangyari yon, sa ayaw at sa gusto mo, mayroong lungkot na mangyayari. Merong maglalagay, kahit sabihin natin masaya ka, na-terminate ka dahil may nagsalita ka. Pero deep inside, meron pong tayong mararamdaman. Kasi kahit sabihin natin yung, ilagay natin yung side sa mga kapatid na na-terminate, na wala ng trabaho, ganun din po ang mararamdaman natin. Pero, alam natin, ang sabi ng Isaiah chapter 55 verse 8 and 9, na alam natin, simula nung tanggapin yung termination na yun, pinirmahan at natanggap yung separation, kung may separation man na tinanggap na nagsimula na yung isip natin. Nagsimula na yung naglalaro na isipan natin, ito yung mga balak ko, ito yung gagawin ko pagdating sa Pilipinas, ito ang simulang gagawin ko. Pero yun ang iniisip natin. Nagpunta tayo sa Saudi Arabia para kumita po tayo ng dollars or reals. Pero hindi pala yun ang isang pagpapala na ibibigay ng Panginoon. Yung pagkatawag natin dito. Na hindi natin expect na dito tayo maglilingkod at magkakasama sa Panginoon. Yung kaparaanan natin, iba ang kaparaanan ng Diyos. Yung pag-iisip natin, iba ang pag-iisip ng Panginoon. Alam ko, Kuya Billy, marami kang binabalak, nakaprogram na lahat. Yung gagawin mo, paglisan mo sa lugar na ito, wala pa lamang sa pag-alis mo sa bahay, papuntang airport hanggang sa Pilipinas, naka-list na yan ng gagawin mo. Pero alam ko, ang Diyos, gaya ng Romans 6:29, is Jeremiah 29 verse 11, and Isaiah chapter 2, meron po tayong may mga bagay na patuloy lang natin ibigay lahat ang balak natin sa Panginoon. Hindi tayo magtatagumpay kung ang patuloy na palakas at katalino natin ang ibibigay natin, ang gagawin natin. Kasi still ang Panginoon. Alam ko,
mangyayari yan at kagaya ng malungkot man, magkakaiwalay tayo. Sabi ko nga sa mga kapatid, nakakalungkot kasi makikita mo, kagaya ng sinabi ni Kuya Robert, na makikita mo sa magpapawid, nag-praise sa Diyan Adami. At the same time, marami siyang encouragement na ginagawa sa mga kapatid. So, mamimiss mo lahat yun. Pero hindi po yun ang rason dahil alam natin, masaya tayo dahil merong panibagong journey ay bibigay ang Panginoon. Mas kung ano yung pagpapala na tinanggap ng Panginoon dito, mag-iisipin pa ang pagpapala ng Diyos sa Panginoon. At the same time, gamitin ka ng Panginoon sa Panginoon. Amen? Salamat sa buhay mo dahil naging pasaka, akibat ka namin sa gawain na ito. Hindi namin nakayanan yung kung wala ka dahil nandiyan ang Panginoon. Ilinagay ka ng Panginoon para dito, para lumago mula sa New Life, ATGS at sa mga iba pang gawain na ginawa mo. At lahat yan ay ang alis ng Panginoon at nakakapagbigay ng kapayapaan. Kaya patuloy kang pagpalain, protektahan ng Panginoon, anumang balakin mo ay patuloy na magtatagumpay dahil ng pangako ng Panginoon. Mahal ka namin, kapatid, mamimiss ka namin. So, hindi ko nakita yung black eh. iPhone 11. So, kunting token or kaloob ng New Life, LOTW, and JTGS. Amen. Thank you po. iPhone yan, iPhone. iPhone, hindi ko alam. Pero, purihin ang Panginoon. Mahal ka namin. Dahil po tumayo, taas po natin ang ating dalawang kamay, stretch natin sa ating kapatid na Kuya Billy, sabay-sabay tayong manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Salamat po sa gabing ito na patuloy na pinagkalubos sa amin sa bawat mga kapatid ko na nandito. Salamat po Diyos sa matagumpay na panalangin na siyang ginawa ng bawat isa sa amin. At alam namin Panginoon God, ang lahat ng panalangin na ginawa ng mga anak, o Diyos, ito po dinigin mo ayon din pa rin sa iyong kalooban, Panginoon God. Sa oras na ito, Panginoon God, sa buhay ng aming kapatid na Kuya Billy, o Diyos, muli, Panginoon God, Lord, ay patuloy namin ipinagkakatiwala sa iyo, aming Ama. Lord, hindi namin alam kung ano ang mga balakin, hindi namin alam kung ano ang kanyang nasa puso, Panginoon God. But ang alam namin, Panginoon God, ang patuloy na, o Diyos, ikaw ang nananalaytay sa kanyang puso at isipan, Panginoon God. Ano man ang mga plano, Lord, ano man ang mga bagay na gagawin niya, Panginoon God, na alam namin, O Diyos, ikaw ang siyang mangunguna. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magbibigay ng karunungan sa lahat ng balaki niya, Panginoon God. Na alam po namin, O God, na kung wala ka sa Kanya, at wala yung kapangyarihan mo at ang pagkilos ng Banal na Espiritu, walang saysay lahat ang gagawin niya. But Lord, salamat! And we claim, Father God, Lord, kasama ng ating mga kapatid na nandito, O Diyos, Ama, patuloy mo po siyang samahan, patuloy mo siyang protektahan, Panginoon God, mula sa paglisan niya sa lugar na ito, O God, mula sa accommodation, Lord, hanggang sa airport, hanggang sa Pilipinas, Panginoon God, hanggang makapiling niya at makasama ang kanyang pamilya, Panginoon God. Your divine protections and covering of your precious blood, O God, be upon him always, Father God, Lord, in the name of Jesus, O God. Salamat po sa buhay ng aming kapatid, O God. Isang opportunity, O Diyos, na makasama namin siya bilang isang kamanggagawa sa lugar na ito na siyang pinagkatiwala mong gawain sa amin, Panginoon God, Lord. Lord, salamat dahil natapos na, Panginoon God. Lord, yung layunin mo, o Lord, yung gawain niya sa lugar na ito, Panginoon God. Pero hindi nagtatapos, O Diyos, ang pagsisilbi niya sa iyo sa ministeryong pinagkatiwala mo, O Diyos. Alam namin, Panginoon God, sa pag-uwi niya, Panginoon God, patuloy kanyang kasama, Panginoon God. Patuloy niya ipagpapatuloy, O Diyos, ang ministeryong na kanyang sinimulan sa lugar na ito, Panginoon God. Lord, alam namin, Panginoon God, ang layunin mo, Diyos, O God, sa buhay ng aming kapatid dito, ma-reach out, Lord, kung paano mo siya in-equip, Panginoon, O God, minold, in-train sa lugar na ito, O Diyos, ay ganun din ang gagawin mo, God. Lahat ng pinag-aralan niya, lahat ng, Lord, ng katalinuhan, anointing, O God, ay pinagpalubos sa amin, O God,
dadalhin niya sa Pilipinas, magagamit niya, O Lord, una sa kanyang mga pamilya, Panginoon o God, sa kanyang kapatid, Lord, sa kanyang magulang, Panginoon o God, sa mga kamag-anak, O Lord, sa mga kapitbahay, Panginoon o God. Lord, alam namin, Panginoon, Lord, ito yung great purpose mo, God. You choose him, Father God, for a great purpose, O God, to continue to preach your word, Father God. Your anointing power, O God, by the Holy Spirit, O God, be upon him, Father, in the name of Jesus, O God. Salamat po sa buhay ng aking kapatid na ito, kung paano siya naging, O Lord, na pinagpala mo siya, kung paano, O God, na ginamit at naging channel of blessings sa mga kapatid namin, O God, Lord. Dadalhin niya ito sa Pilipinas, Panginoon, O God. Bibigyan mo siya ng isang ministeryo na kung saan, O God, na mga tupang ipagkakatiwala mo siya kung paano sinimulan sa lugar na ito, Panginoon, O God. Lord, ingatan mo po ang aming kapatid na ito, Panginoon God. Anuman, O God, Lord, ang mga dala niyang papeles, O God. O Lord, anuman ang mga biyayang dala niya, Panginoon, O God, pauwi sa Pilipinas, O God, Lord. Patuloy mong pakaingatan nito, Panginoon God. Salamat din, O God, Lord, sa kumpanyang kanilang pinagtatrabuhan dahil itong kumpanyang ito, O God, na ginamit mo, Panginoon Diyos, para pagpalain, O Lord, O God, ang aming kapatid ito to extend, Lord, sa kay Kuya Alex, sa Ate Irene, O God, kila nanay at kila Ate Vanessa, Panginoon, O God, sa mga pamangkin niya, Panginoon. Alam namin na mapagpapalang ito, Diyos, ay patuloy niyang isi-share din, Panginoon, O God, sa kanyang mahal sa buhay, Panginoon, O God. Kaya mo, Lord, we declare always, Father God, Lord, the abundance blessings, O God, ay patuloy na manatili at kamtan niya, Panginoon, O God. Salamat po sa kanyang buhay, Panginoon, O God. Salamat po, O God, walang hanggang pasasalamat. Ang aming pasasalamat, O God, na ginawa mo lalo higit sa buhay niya, Panginoon, O God, kung paano mo siya binago, kung paano mo siya pinagaling, O Lord. Gagamitin mo siya, Panginoon, O God, Lord, na maging kagalingan, O God, spiritual and physical sa mga taong kanya makakaharap para may bahagi ang makapangyarihan mong salita. Sapagkat ang iyong salita, O Diyos, ito ay kapangyarihan na makapagliligtas sa mga tao na kanyang babahaginan. Salamat po sa aming kapatid na ito. Purin at dakilain ka. Sambahin ka sa Spirit at katotohanan. Sa iyo po ang lahat ng papuri in Jesus' name. Amen. Thank you po. Sa'yo ng si Billy. Iba lang po yung makakauwi. Ay, yung ano, yung sayo mo. Di ba sasayaw ka tayo? Huwag yun ang pangarap. Magkakawin pa siya last week. Uy, may message ka pa, di ba? Ay, oo. May parting message ka? Wala nang message. Ha? May parting message? Dapat meron. Lahat ng ano, may parting message? Oo nga. May parting message Ano siya yung po parting yan. message? Farewell message. Farewell message. And then after that, mag-closing prayer na po tayo after ng message ni Kuya Billy. Oh, sige. Iyak na siya ngayon. Hindi ako iyak. Sasayaw lang. Maraming salamat. Maraming salamat po sa Lord sa lahat ng mga buhay nyo. Ayan, sa lahat ng mga nagsalita na yan. Grabe na-humble ako sa ginawa ng Lord. Di ba? Nakaka-humble yung mga sinasabi nyo na tama yung sinabi ng mga pastor natin eh. Maggasik lang tayo ng maggasik. Kung anything na meron sa atin, share lang natin ang share kahit sa sino sa makasalamuhan natin. Share lang natin ang share sa kanila. Amen. Parang i-duplicate lang natin kung ano yung meron sa atin. Share lang natin. Naalala ko yung sabi nga ng kapatid ko, sabi niya, Lex, dapat bang ko? Sabi niya, okay lang kuya. Sa 10 manonood, sa 10 makikinig sa'yo, malay mo yung 2 mag-bless. Di ba? Yun yung para sa atin. Share nyo lang ng i-share. Malay nyo, di ba? Malay nyo, kung 8 pala yung 2 yung hindi tumanggap, di ba? Tapos 8 pala yung tumanggap. Amen. So, para sa atin, kung ano lang yung meron sa atin, hindi naman natin kaya magbigay ng something na wala tayo eh. Kung ano yung napupuno sa atin talaga, kailangan i-share natin yan or else hindi natin yan mako-contain. Di ba? Share lang natin kung ano yung meron tayo. So, maraming salamat po sa ministry na to, sa mga pastor natin, sa lahat ng mga nakasama ko, sa inyong lahat, magkikita-kita pa tayo sa Pilipinas. Amen. And kung sino ako na nakilala nyo ngayon, walang magbabago po. Walang magbabago. Amen. At nawa, excited na ako na makasama kayong lahat doon. Amen. Foreigner lang tayo dito. Hindi tayo talaga taga rito. Parang di ba?
our home is in heaven, parang ganun. Pero ngayon, our home is in the Philippines. May assignment lang talaga tayo rito. At habang narito pa yung pinapagawa sa atin ng Lord, gawin natin the best natin. Diba? Amen. Kasi darating ang time na tapos na nga, kagaya ngayon, tapos na. Tapos na dito, ha? Next chapter. Ha? Next chapter na tayo. Babalitaan ko na lang kayo kung anong mga magandang mangyayari, di ba? Sigurado naman na all things work together for good. Hindi pa natin nakikita, pero yung plano ng Lord, nauna na siya eh. Amen. Nauna na kasi siya. At alam natin maganda yun. Hindi ka ililid ng Lord. Maaaring yung pagdadaanan mo, medyo questionable. Pero ang dulo nun sigurado, the best. Di ba? Amen. So, kung ano man po mga pinagdadaanan uli natin is, go lang! Kasama Amen. natin ang Lord. Amen. Maraming salamat ulit. Walang hanggang pasasalamat sa lahat ng mga naturo nyo po sa akin, mga pastor po namin, lahat ng mga kapatid ko na nandyan. Kung magsasalita man ako sa Pinas, alam nyo, hindi lang ako magsasalita kasi kasama ko kayong lahat. Amen. Kasi marami rin kayo na input sa akin eh. Kung hawak ako ng mic, lahat tayo magsasalita. Kasi marami rin po ako natutunan sa inyo. So, maraming salamat po muli at patuloy po kayo pagpalain ng Panginoon hanggang sa muli po nating pagkikita. Amen. Akala ko, August pa? Mag-forward pa pala? Advance pa pala? Team Kuko? What's up mga ate, mga kuya? Ay, Billy! Anong oras ang